Ayan mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat at narito naman po ako at muling magbabalik upang sagutin ang request ng isang masugid na taga-subaybay ko kung paano daw malalaman kung ang pangil daw ng kidlat ay legit. Ayan po mga kapatid, sapagkat marami pong mga pangil daw ngayon na nagsilabasan na gawa ng tao, kaya maraming mga tao na nanlilimos ng ganyan na sila ay napapahamak. Ayan po. At aking ituturo sa inyo para malaman ninyo kung ang pangil ba na kidlat na iyan ay legit o hindi. Ayan. Unang-una mga kapatid, para malaman kung legit ang inyong pangil ng kidlat, ay dito ninyo malalaman mga kapatid. Ang pangil ng kidlat po, ito po sana ay hindi ko ito pinapakita. Ayan. Kaso kailangan talaga para magkaroon ng kasagutan ang katanungan ng ating mga client o mga taong manonood nito o nag-request sa akin ito. Yan. Ang pangil ng kidlat po mga kapatid ay pag ito yung pangil ng kidlat, itong dalawa, malalaman ninyo kung legit ang pangil ng kidlat kung ito ay dumidikit sa magnet mga kapatid. Yan, dumidikit yan ang aura. Yan makikita mo na yan talaga ay legit. Yan mga kapatid, dumidikit po sa magnet. Kahit kayo po humawak nito sa personal, para malaman ninyo ay totoong dumidikit ito sa magnet, malalaman din naman ninyo yan. Yan ay ang legit na pangil ng kidlat. Ito unang-una po yan, dumidikit po sa magnet. Ang pangalawa po mga kapatid, pag hinawakan po ninyo yan, nakakaramdam po kayo ng kilabot. Makakaramdam po kayo ng kilabot na nagsisitayuan yung balahibo tulad ng ganito. Hindi po nakikita yung yung balahibo kasi po nasa camera. Yan, nagsisitayuan yan mga kapatid. Makakaramdam ka ng pangingilabot pag pag legit ang yung pangil ng kidlat. Ganon yun mga kapatid. Yan, makakaramdam ka ng kilabot pag hawak-hawak mo ang iyong pangil ng kidlat. Yan po ay totoo. At ito mga kapatid kasi ay kalimitan lang kasi ginagamit ito. Ayan, ito ginagamit ko sa panggilit sa mga nakakalaban o naiengkwentro kong mga mangkukulam. Ito ay hindi ko naman ginagamit ito sa mga katarantaduhan kasi meron ding balik. Yung mga mutya na yan ay meron ding mga gabayan. Yan, ito yung pangil ng kidlat. At ang pangatlo mga kapatid, kung legit talaga ang inyong pangil ng kidlat, ibabad po ninyo sa inyong tumbler o may lagayan kayo ng tubig. Yan, ibabad po ninyo doon ng 7 days. Yan. At saka pag 7 days pag natapos ng 7 days ng umaga at paka 8 days ng mga kapatid, inumin ninyo ang binagbabada ng inyong pangil ng kidlat. Pag kayo ay parang binalot kayo ng parang voltahe ng kuryente at nainom ninyo yon, at nakakaramdam kayo ng kilabot simula sa paa hanggang sa ulo hanggang sa anit, at parang binabalutan kayo ng tinatawag na enerhiya ng kidlat, o parang nakakaramdam ka na parang may kuryente na dumadaloy sa iyong katawan, yan po ay legit po ang inyong pangil na kidlat mga kapatid. Hindi po itatama ko lang po ang mga nakikita sa social media. Hindi naman ako sa nagmamagaling mga kapatid, dahil po hindi naman totoo nakakausapin po ninyo yung kidlat at saka mararamdaman ang voltahe. Maling aral po yung mga kapatid, kaya maraming tao ang napapahamak dahil sa maling turo na itinuturo sa iba na nakikita sa social media. Ayan po, itama po natin, wag po nating gawing katarantaduhan ang mga aral na lihim, dahil di na ninyo nirerespeto mga kapatid, ginagawa na ninyong katatawanan. Ayan mga kapatid, hindi naman kailangan na pwede naman para sabihin na mga kapatid, para sabihin na malakas ng voltahe gaganyan. Kahit sino naman pwede namang kontrolin na magaganyan para mapaniwala ang tao. Mali yung ganun mga kapatid. Kaya maraming tao ang napapahamak sa mga taong nanonood sa atin kasi mali ang aral na itinuturo ninyo sa kanila. Dapat
bago tayo mag-content o kung ano man, saliksikin muna mga kapatid para hindi tayo mapahiya o hindi tayo tinatawag na masira sa mga manonood natin. Kasi pag ganun ang pinapakita natin sa inyong tagapanood o taga-subaybay sa inyong mga video, ay hindi kayo igagalang yan mga kapatid. Pagtatawanan kayo niyan, mawawala ang respeto sa inyo bilang manggagamot o antingero. Dapat pag nagturo tayo, ituro natin ang tama. Ayan ang katotohanan dyan, hindi yung gagawin ninyong katatawanan. Yan, kasi pangit yun mga kapatid. Kaya maraming tao ang napapahamak dahil sa mga maling aral na itinuturo ninyo. Ayan, kahit sino naman mga kapatid ay gaganyanin mo, katatawanan ka talaga yan. Yan ang katotohanan dyan. Ituro ninyo ang tama, hindi yung katatawanan. Kaya minsan ay hindi na kayo nirerespeto ng ibang tao kasi kayo din ang nagpapakita ng motibo para hindi kayo respetuhin. Ayan. Yan ang mga kapatid. Hanggang dito na lang. Yan po para malaman po kung legit po talaga ang inyong gamit na pangil ng kidlat. Kasi po ang pangil na kidlat ay bihira lang po ninyo makikita ito mga kapatid. Itong pangil na kidlat na ito ay pinalitan ko yata ito ng, di ko na maalala kasi kay Burpos Yogi itong mga pangil na kidlat. May pinalit ako mga medalyon siguro dito sa kanya, kaya nagkaroon ako nito. Kasi bihira lang ito makita mga kapatid, itong pangil ng kidlat na ito sa gawa ng kalikasan. Kasi kahit saan saan ito natama mga kapatid, itong pangil. Yan ang legit na pangil. Meron kasing nagsisilabasan na daw pangil ng kidlat at hinuhulma nila. Yan. Wag naman nating lukuhin ang tao mga kapatid. Uhulmahin nila, tapos simento. Yan, simento. Pagkatapos ng simento na yon, haluin pa rin nila, tapos huhulmahin. Pag hulma ng mga kapatid, hahaluan nila ng magnet, magdudurog sila ng magnet, dudurugin nila yung magnet. Pagkatapos ng ihalo nila sa simento, tapos huhulmahin, lalagyan nila ng iba't ibang kulay para sabihin kidlat. Hindi, pag nadikit sa magnet, kidlat na yon. Maraming naluloko mga kapatid, maraming mga scammer ngayon para mapaniwala ang tao. Kaya dapat maging masuri kayo mga kapatid, dahil kayo din ang mapapahamak sa huli niyan, sa ginagawa ng mga taong mga manluloko na yan. Yan ang kalimitan. Dapat suriin ninyo, saliksikin ninyo kung yan ba ang background niyan ay totoo, legit, o hindi scammer. Yan ang katotohanan dyan. Wag po kayo magpadala sa mga magagandang salita na kesyo kanto, kesyo ganyan, mabisa, kesyo kung ano. Wag po kayo magpapadala sa mga ganyang mga salita na parang mapapaniwala kayo, dahil darating ang araw mapapahamak kayo dyan sa ginagawa nilang mga yan. Ayan mga kapatid, yan lang ang aking mga advice ngayon, at hanggang dito na lang, at God bless.